Bean at Maris Castillo. No. Yan, good morning po sa lahat. Jesus Rock po yan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa amin, huwag niyo na po kaming kilalanin. Joke lang. Pampawala lang ng kaba. Ako po si Bin at saka siya po yung asawa ko si Maris. At yun nga po, alam ko po lahat tayo may mga mabibigat na pinagdadaanan, mga problema, lalo na po sa mga karamdaman. Yun. At yun nga po, para sa akin po, wag po tayong panghinaan ng loob kasi hanggat na kay Lord tayo at nasa atin si Lord, wala pong talagang imposible. Yan. Ano po, share ko lang po yung journey po namin last 2023. Bali, ano po, last week po ng February, about po sa pagkakaroon ko po ng menstruation. Ayan, nagkaroon po ako nung last week ng February 2023. Tapos, nagulat po ako after 1 week, nag-bleed po ulit ako. Tapos, nagpa-check up po ako ng March 2023. Bali, na-diagnose po ako ng adenomyosis at endometriosis. Bali po, may both sides cyst po siya sa ovaries. Tapos medyo malaki po siya kasi 7 centimeter po. Stage 4 na po siya pero hindi pa po siya cancerous. Cancel po. Sabi po kasi wala daw pong gamot. Kumbaga, prevention lang po para hindi po siya magtuloy sa cancerous. Tapos para lumiit po yung mga cyst po. Tapos yung case ko po kasi, hindi po ako, syempre po bilang babae, buwan-buwan dinadatnan po tayo. Sa akin po, hindi po ako dapat magkaroon. Kasi pag nagbi-bleed po ako, nagbi-bleed din po yung mga cyst. Tapos, kaya mahirap na daw po bumalik sa regular na pag-mens, tsaka mahirap na daw po mag-conceive, mga buntis po. Tapos yun din po yung time na yun na kakakasal lang po namin. Plano na po namin sundan si Kaylee kasi yung anak po namin 9 years old na. Kumbaga, medyo malayo na po yung agwat, kaya nagplan na po kami nasundan. Tapos yun po, naging Batman din po kami. Kumbaga, natanong din po namin, ba't ako? Yung ganun po. Parang natanong po namin si Lord na, bakit po nangyari to? Kung kailan po na sumunod po kami, naglilid po kami, nagwo-walk, nagdidibo. Tapos, saka po nangyari to. Pero yun po yung time na nag-seek po talaga kami ng prayer kay Lord. Doon po yung kahit, yun nga po yung sabing, maging almusal at midnight snack mo yung Word of God. Yun po. Tapos, almost 2 years po akong naggamot. Bali, yung gamot ko po, pampaliit po siya ng cyst para po hindi nga po lumaki, hindi maging cancerous. Madami pong bawal, mga pagkain, ultimo tinapay po, kanin, bawal. Kaya para ka na lang magiging kambing, parang puro green leaves na lang po yung kakainin mo. Tapos naranasan ko din po na yung sa loob po ng 1-2 buwan, dinudugo po talaga ako, wala pong tigil. Tapos hindi po ako makatayo kasi sobrang sakit po nung right side ko po. Parang dun po ako tinitira. Tapos pati nung nagpa-check up po ako, sabi po ng OB ko, kahit daw po siya, hindi na daw po niya alam kung anong bibigay niya sa aking gamot na pampaampat para daw po tumigil na po. Tapos yun po, hindi pa daw po kasi ako for operation. Kumbaga, nasa 30 pa lang po kasi ako. Tapos yung mga inooperahan niya daw po, nasa 40 years old pataas na, ganun po. Pero po, nagpapasalamat po ako kasi madami po akong kasama na nagpe-pray sa kagalingan ko po. Nandiyan po yung mga family ko, yung friends ko, tapos yung mga Don Watcher po, tapos sila pastor na lagi ko pong naririnig na kahit po di po ako nakakatin ng Zoom assembly, minsan pag nag-join po si Mama, naririnig ko po kasali ako sa mga prayer nila. Tapos this year po, naisipan na po namin mag-stop na po ako sa gamot kasi medyo mabigat na po sa bulsa, kumbaga 10K po monthly, kailangan, panggamot pa lang, wala pa po yung ibang check-up, tsaka
Tas ano po, yun nga po, hindi na po ako naggamot. Parang sabi ko na lang, paubaya ko na talaga to kay Lord. Siya na bahala sa amin. Siya na bahala sa akin kung ano talaga yung plano niya. Tas yun po, bigla pong nag-regular po yung mens ko. Tapos nung nagpa-check up po ulit ako sa OB ko every 3 months po kasi ako nagpapa-check up para ma-monitor po kung lumiit, ganun po. Tapos nung nagpa-check up ulit ako nung May, nalungkot po yung OB ko kasi lumaki na naman daw po yung cyst. Tapos yung cervix ko po, maliit daw po. Nasa 2 cm lang, dapat 4 cm. Tapos napag-usapan na po namin mag-asawa na parang wala pong nangyayari. Kahit anong, parang napapano rin po kami, panghihinaan po kami na kahit anong pray mo, kahit anong inom mo ng gamot, parang wala namang nangyayari. Tapos parang nauubos ka lang din ng nauubos. Tapos neto pong July, ito lang pong 2025, nagpa-check up po ulit ako kasi huminto naman po. Kaya parang naisip ko po, baka may problema na naman. Tapos yun po, by the grace of God po, at just yung blessing ni Lord, binigay niya po sa amin. Ayan po, sabi po, di ba, hindi po ako mabubuntis. Ngayon po, buntis na po ako 7 months. Tapos, yun po, sabi po nga po, yung mga gamot po na tinitake natin, instrument lang po siya ni Lord para gumaling po tayo. Talaga ang magpapagaling po sa atin yung faith natin. Tapos, sobrang thankful po at grateful po kay Lord kasi, yun nga po, yung word po ni God na sa Jeremiah 29:11 na, "For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Dito po natutunan namin na hindi po kailangang madaliin or sarilin yung mga bagay. Kasi una pa lang po andyan na si Lord para sa atin. Tapos lalo na po yung pinaka tumatak po sa akin yung preaching ni Pastor Abe na hindi porkit hindi ka gumaling o hindi nangyari yung pinagpe-pray mo, di na siya naghihimala sa'yo. Kasi yung miracle na binigay niya sa'yo, yung kahit anong sakit o problema o pagsubok yung pinagdadaanan mo, nandiyan ka pa din, patuloy na nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Kaya po, yun nga po, patuloy lang po sa pag-pray, tas mas tumibay po yung faith natin sa Kanya. Kaya, ito pong March na inaantay po namin na lumabas yung baby boy po namin. Yun po. Yes! Baby boy! Hallelujah talaga. Praise the Lord.